So, this is the second way of earning in multi-servicing business. So, ang second way is outsourcing. So, ang first way, tinuro ko sa inyo kung paano mag-aral, kung paano ko inaral, kung paano ako nag-start, at nag-start ako sa freelancing. So, after 2 months ako dun sa client ko na yun, is nag-decide na ako mag-outsource. The reason is dahil ako ay napagod na burnout dahil hindi na ako masyadong creative na nun at meron akong hinahawakan ng mga family problems, business problems. Kaya ako nag-decide na i-outsource ko na lang sa ibang tao. The first time na ginawa ko to is kumuha ko ng empleyado or kaibigan ko na marunong rin mag-video editing. At sinabi ko sa kanya na kung pwede ba ikaw na lang yung mag-edit ng mga works ko. At sinabi niya, wala namang problema kasi kailangan ko rin ng kita. Kailangan ko rin ng pera, sabi niya. Tinanong ko sa magkano ba ang sweldo na gusto mo? Kahit magkano? Sabi ko, kahit magkano okay lang. At sinabi niya sa akin, ang sweldo na gusto niya is 15,000 a month. Sabi ko, no problem. Gagawin kong 20,000 yan after 1 month kapag maganda ang gawa mo. At sobrang nagpapasalamat siya sa akin dahil meron siyang trabaho. So, ang first na in-outsource ko, isang YouTube video. Nagpagawa ang client sa akin at sinabi ko naman sa empleyado ko na ito yung gagawin mo, ito yung edit mo, ito yung sample na panggagayahan mo. And after a day, sinend niya sa akin at sinend ko naman kay client at wala namang problema at masaya si client. Tapos ganun lang ginagawa namin every day and every day. Pinapasa ko lang yung mga works na kailangan kong gawin dito sa empleyado ko at siya na bahala. So, in the end of the month, yung 80,000 ko minus yung 15,000 niya, so matitira sa akin is 65,000 pesos na wala akong ginagawa. Pinapasa ko lang sa empleyado ko. The first thing that comes on my mind is, andali lang. Pinasa ko lang to, tapos ginawa niya, pinasa ko lang ulit, kumikita na ako ng 65,000 a month na wala akong ginagawa. Sabi ko sa sarili ko, mas malaki pa tong kinikita ko dito kaysa sa ibang negosyo ko. So naisip ko, bakit hindi ko na lang palakihin to at kumuha pa ng isang client at kumuha pa ng isang empleyado at gawin ko ulit. Sa awa ng Diyos, sa pangalawang client ko, ganoon rin yung nangyari, is in-outsource ko rin, same amount, tapos hanggang sa pangatlo, hanggang sa pang-apat, hanggang kumita na ako ng 300,000 a month last year. Tapos nag-hire na lang ako ng assistant na siya na lang ang bahala na maghahawak ng mga account ko para siya na magpapasa-pasa ng mga projects sa client at sa employee. Para ako is nandun lang sa gilid, chilling like a villain. So ulitin ko, 80,000 pesos ang kinikita ko sa client minus 15,000 sa empleyado. So that's 65,000 pesos ang natitira sa akin sa isang client. So the more client, mas maganda. Depende pa rin yan sa client na makukuha mo. So, ang kinikita mo sa client is dependent is kung magkano ang in-offer niya sa'yo. Pwedeng i-offer niya sa'yo 60,000, pwedeng 80,000, pwedeng 100,000, pwedeng 200,000, at pwedeng 300,000 a month. Posible yun guys dahil yung mga estudyante ko, kumikita rin na ng ganong kalaki. So, depende yan sa negotiation skills mo at depende yan sa quality na binibigay mong work. Ulitin ko, paano ba mag-outsource? Mag-hire ka ng employee para gawin yung work mo. Parang ganito lang yan eh. Naisip ko, nag-outsource pala ako nung nasa high school ako. Hinire ko yung kaklase kong matalino, nasa top 3 sa class. Siya yung pinapagawan ko ng homework, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Ang kapalit is pera. Tapos ako, may mataas na grade. So, ganun rin yung outsourcing. Papagawa mo lang sa empleyado mo, yung pinapagawa ni client, at ipapasa mo lang yung finished project ni employee doon sa client mo. Paulit-ulit lang. Client, papunta sa'yo, to employee. Employee, to sa'yo, to client. Ganun lang ang outsourcing. Sobrang simple lang talaga i-explain. Ngayon, meron tayong third way kung paano kumita. At this is agency or building a team. So, pag-uusapan natin yan on the next lesson. So, see ya!